Ako si Angel, 20 taong gulang, panganay sa 4 na magkakapatid, nursing student at ngayong taon, magtatapos na ako. Anak ako ng isang OFW sa Dubai. 7 taon nang kasambahay si Mama. Matagal na rin silang hiwalay ni Papa. Bawat padala niya, diretso sa tuition at panggastos sa bahay. Halos wala siyang itira para sa sarili niya. Tuwing magka-video call kami, palagi siyang nakangiti. Pero ramdam ko, may pagod sa likod ng nangiti na yon. Minsan napapansin kong nangingitim na ang paligid ng mata niya. Sabi ko, "Ma, magpahinga ka naman." Ngumiti lang siya. "Kaya ko to, anak. Kaunting tiis na lang. Gusto kong makita kang graduate hanggang isang araw." Tumawag ang agency. Nanginig ang kamay ko habang dinidinig ang boses nila. "Pasensya na po. Inatake po ang nanay ninyo sa puso. Hindi na po siya umabot. Parang gumuho ang mundo ko. Ang mama kong palaging malakas, palaging matatag, uuwi na. Pero hindi na niya makikita ang araw na pinakahihintay naming dalawa. Uuwi siya sa kabaong." Pagdating ng libing, binuksan namin sandali ang kabaong. Hinawakan ko ang kamay niya, ang lamig. Pero sa isip ko, naririnig ko pa rin ang boses niya. "Anak, magtapos ka. Huwag mong sayangin ang lahat ng sakripisyo ko." Ngayon, habang papalapit ang araw ng graduation, mas lalo kong pinaghuhusayan. Kasi kahit wala na si Mama, alam kong nandyan siya, nakamasid, nagbabantay mula sa langit. Tuwing nakakakita ako ng OFW sa airport, hindi ko maiwasang mapaluha. Kasi alam ko, bawat ngiti nila may kasamang takot, pagod at pangarap. Maraming OFW ang hindi na nakakauwi ng buhay. Tahimik silang nagbuwis ng lakas, ng oras, at ng buhay para sa pamilya. Kaya kung ikaw ay anak ng OFW, kailan mo huling sinabihan si Mama o si Papa ng salamat? Habang buhay pa sila, yakapin mo sila ng mahigpit. Hindi man daw obligasyon ng anak ang magulang. Pero ang mabuting anak, marunong tumanaw ng utang na loob sa lahat ng sakripisyo at pagmamahal ng kanilang mga magulang.